Ano na lang po ako, okay lang po, limit natin one question. One question lang po. Tapos, ayan, papasa ko na lang yung mic. Tapos, wait lang. Ayan. Check, check. Ayan, dito lang. Okay. Yeah, Si Ryan and si Ma'am Vilma Santos. So, sino gusto mo ko na pakilala po muna and then media outlet and then question? Hello, magandang hapon po. Ako po si Robert Sagetina from Manila Bulletin po. Ate B and Ryan. Okay, first question about the Barako Festival. Congratulations sa festival po. No? Pero may in-expect po ba kayong target after the 3-day festival po ba? Like when it comes to sa mga export or tourism, sa mga ganung aspeto po ba? May in-expect po ba tayong target? Yes, it's more of tourism. Even nung when I made mention kanina, Barako started with Barako Coffee. Na-known yan talaga sa Batangas, no? Pag sinabing Barako Coffee. Pero ito, pinalawak lang namin ang pinalawak. Hanggang isinusunod din namin sa panahon. Kaya ang dami naming in-inject na mga activities pa to get the new blood. Yung mga bagong dugo na, yung kabataan, di ba? And at the same time, sa 3-day affair, pwede mo i-deliver yung message about anong importansya ng Barako, ano yung message namin. It's more of tourism. Ipakilala kung gaano ka resilient, masipag, ameyable ang mga personalidad ng mga Batanggenyo. Once ma-experience nila na pumunta dito sa lalawigan namin. Drinker po ba kayo ng Barako? Like kayong dalawa ni Ryan? Favorite niyo po ang Barako coffee? Sorry? Favorite niyo po ba ang Barako coffee? Oh yes! Like every day you... Talagang puro talaga. Oh yeah, same. Yeah. Ako kasi, even the time when I tried yung Barako, yung dun pa sa isang barangay, yung talagang niluluto sa kaldero, and then iinumin mo talaga, walang mga asukal, walang mga gatas, ibang klase talaga. And I think that's the healthy, yung healthy na coffee, no? Yeah. Sumusuporta kami talaga, sa totoo lang, sa Barako Coffee. Congratulations po sa Barako Festival. Maraming salamat po. Maraming salamat. Pilarski! Ate V, wala, mangumusta. Ano nang mga latest na mga plano and everything? Kasi ngayon parang, di ba nag-resign si Pip sa FDCP? Meron bang offer sa'yo to handle the FDCP or yung FAP na meron magkakaroon daw ng bagong ano? Singit ko na yan. Yes, Pilarski, with how will you say, modesty aside, they were asking me to lead yung Film Academy of the Philippines. FDCP hindi, wala na rin si Pipo. Pero kasi ngayon, yung sa show businesses, ako ay isa ng pribadong citizen ngayon, parang ang naging advocacy ako ngayon. After when I met you in Tokyo, in fact, even when I met you in Tokyo, alam niyo, advocacy ako, maibalik lang yung mga tao sa sinihan. Kasi namatay lalo na nung nag-pandemic. Namatay ang mga sine talaga. So yun ang naging advokasya namin nung when I met you in Tokyo. Mabalik lang ang mga tao na manood sa sinihan. And then ngayon, siguro sa tinagdagdagan ko na rin sa industriya. And then for 24 years, naging nanay din ako ng Lipa, naging nanay ako ng Batangas, naging representative ng lungsod ng Lipa. Parang ang advocacy ako ngayon, payback time. Payback time. If there's anything I can do to be of help, even if show business, andi dito ako palagi. Kaya sabi ko, hindi ko man tinanggap yung maging Director General ng Film Academy. Andi dito ako para sumuporta sa kanila. Tawagan lang ako, all the time nakasuporta ako. So, yung mga movies naman, ang dami kong script sa bahay ngayon. Modesty aside again, may mga offers pero hindi ko naman kayang gawin lahat. I'm taking my time. Gagawa na lang ako ng pelikula yung gusto ko. A movie that will challenge me again. Pero kung magiging katulad lang ng dati, hindi na muna. Kasi 35 years old na ako. Di ba? Wow. Oo nga naman. Gusto ko naman din kahit paano ma-enjoy
makapag-enjoy makapag-enjoy sa sarili, my family, my apo, di ba? So, meron din akong mga time para doon ngayon. So, time management ngayon, hindi ako nagmamadali. And I'm happy because I'm here now in Batangas, my home, at nakita ko yung pamilya ko mula sa mga mayors. Siguro kung nakita nyo naman din kanina, na-excite ako talaga kasi para tumagal ako ng 24 years, I must have done something good. Minahal ako ng Batangas. At ito yung mga taong mga nakasama ko. That's why, kahit na medyo nakakapagod physically, nandito ako for them. So, they're asking me to be the nanay again. Sabi ko, just help me pray. Hindi ko alam what will happen next, but pagdarasal ko kung ano man ang maging desisyon ko sa susunod na mga taon. So parang it's a toss between politics and movies again, di ba? Meron ka bang plan to produce them if you are not going to act on film? Given a chance. But I think sa ngayon medyo puno yung plato ko. Ang dami kong dapat gawin. In fact, if I may share with you, itong mga susunod na araw, since it's Women's Month, yung mga pelikula ko dati ipapalabas. And then they're inviting students, yung mga bago nating mga estudyante. And then after watching the movie, meron kaming talk back. Pwede kong i-share sa kanila yung experience ko bilang isang aktor. Yung tinagal-tagal ko na sa industry, na-share ko sa kanila at kung ano yung relevant or meaning ng pelikulang ginawa ko for them to appreciate the movies that I did o yung mga pelikula natin during 80s and 90s. So, nagbibigay ako ng oras doon. Payback time. If I can inspire them or maybe educate them kung ano ang pagiging isang artist, andito ako able and willing. Willing and able. Okay, last question ko na lang. Since nandito ka ngayon sa project ni Sir Brian, as a producer din kasi siya ng Mentor, di ba? Ano yung next plan nyo ni Sir Brian ng Mentor after Barako Festival? Ang Mentor, hindi ko pinakikialam. Mentor kaya, hindi ko pinakikialam. Kunin ka nga niyang partner. Pero, humihingi, yeah. Meron daw siyang i-offer, dalawang istorya. Kaya nga. Pero, nagtatanong siya, what do you think, Ate V, dito sa movie na to? Nagre-review ako sa kanya. But this is very good and I wish him good luck. Okay, thank you very much. Thank and you, nice to see Pilarski. you again. Love Thank you for your time, Pilarski. Thank you. I love you, Pilarski. Hello ma'am, good afternoon po, congrats po. Hi, thank you. Jan Milo Severo po, Philstar.com. Hi, Jan. Ma'am, nabanggit niyo po kanina yung tungkol sa Women's Month. Yeah. Ano po yung message niyo sa kapwa niyo women celebrating this month? Madali lang naman. Sagot ko lang naman dyan, hindi pwedeng babae lang, dapat babae kami. Hindi pwedeng babae lang kami, dapat babae kami. Ang kayang gawin ng iba, kaya rin namin. And it's about time. They should appreciate what we can do at ano ang halaga ng isang babae. Yun ang pinaka-importante. Salamat po. Salamat din. Women Empowerment. Mabuhay ang kababaihan. Good afternoon po. Noni Nicasio from Abante Tonight, Hataw and Remate. Hi, Noni. Thank you. Congrats po. At Tibiake, Ryan po tatanong ko. Ryan, saan mo mas gustong pumasok? Sa showbiz o sa politika? Good afternoon, Nolly. Noni, Nolly. Nice to meet you too. Well, I like music. Politics is also interesting. I grew up with my parents and everyone, and yeah. So either or. Isang follow-up lang. Sure. Sino ang showbiz class mo at bakit? Actually, marami naman magaganda, so I can't just pick one. Sa totoo lang. Kahit 2 o 3. I think it's unfair to they're all. I'm sure they're very nice ladies too. So I can't really narrow down to 2 or 3. Appreciate the question though. Kailangan kasing ganda ni mami mo. Alam niyo po kung bakit? Kasing bait dapat. Kasing bait. Yes po, Ate B. Alam niyo po kung bakit? Hindi pa siya masyadong familiar sa show business because he's focusing on his studies. Minsan, pag nanonood ako ng TV, pag dumadaan siya, Ma'am, sino yan? Maganda yan aminin mo, maganda yan. So, Sino po? hindi pa siya ganun ka well-versed sa mga artista natin. Sino yung mga
sino ba yung nakita kong sinabi mo? Maganda yan, ha? Was it Bella Padilla or something? Yung nakita ko, sabi mo, ang ganda niya na. Pero hindi lang niya kilala. I'm sure maganda naman siya. Basta maganda. Thank you po. Hi, good afternoon po. I'm Kate of Random Republica. Here po. Ah, yes. Hi, Ah, Kate. Hi, Kate. Ang question ko lang po, kasi natanong yung question ko for Ryan. Pero yung si Rosie po, ang apo nyo, Oh. nakakapunta po ba ng Batangas o plano nyo ba siyang pabisitahin? Rosie tuloy. Kate. Kate, you're very pretty, Kate. Anyway, yes, Kate. In fact, madalas sila dito sa Lipa sa The Farm. Madalas din sila dito sa Batangas, sa Tanawan. Ano yung sa Tanawan natin na ngayon? Vineyard. Yeah. So, sanay yung apo ko, pumasyal. Nakarating na yun sa Palawan, nakarating na yun sa Singapore, nakarating na yun sa Hong Kong. So, si Rosie or si Peanut ay, ano yun, layas. Layas na baby yon. So we're very proud of my son Lucky and Jessie kasi hindi nila masyadong howless this, hindi nila masyadong alam mo yung sineshelter yung bata. Kung ano yung saan komportable, maglakad ka, kung sino man batiin sa stand, pinababayaan nila for my Peanut to be normal. Hindi siya yung masyadong sheltered. And for that, I commend Lucky and Jessie. So, sanay pumasyal si Peanut. Thank you also, thank you. Ate B, I'm Aris from UNTV News and Rescue. Hi, Aris. Bali, naikot ko yung Batangas. Napuntahan ko na po yung mga nagtatanim. Balik po tayo sa Kaping Barako na po. Nagtatanim at dahil konti lang po talaga yung nagtatanim ng Kaping Barako dito sa Batangas. At nabanggit niyo po sa Cavite, marami na po talaga nagtatanim. Yes. Paano natin mapapalaki pa po yung pagtatanim ng Kaping Barako dito po sa Batangas? Hindi kasi ako mayor eh. Hindi ako mayor, syempre. But again, kasama naman ako dyan sa adhikain na yan, no? Nagtanim kami noon para mapalawak pa yung tanim ng mga kape dito. Yung iba't ibang uri ng kape, no? But the good thing at tinutuloy pa rin ni Mayor Eric yung advokasya namin pagdating sa kape. Nandyan pa rin kasi sila Colonel Katigbak, si Mercado. Yan ang mga sikat dito na may hawak ng kape, distributor, may mga tindahan sila, may kapihan sila. Andiyan pa rin sila buhay. Ang gusto ko lamang kasi, anywhere naman you go, kahit saan kayo pumunta, kayo sa experience nyo, hindi ba tuwing babanggitin ng Barako, Batangas ang nasa utak? Di ba pag sinabing Barako, Batanggenyo yan, di ba? With due respect, mahal kong Kabitenyo, mahal kong mga kapitbahay namin yan eh. Pero, yeah, at mga leaders doon, mga they're close friends of mine. It's just, hindi naman sinabi Kaping Cavite. Hindi eh. Kaping Barako is Batangas. Pero ngayon, aminin natin na ang sa Amadeo, sila ngayon ang alam ko na malaking distributor dahil malaki ang kanilang pananiman. Ngayon, gusto ko lamang huwag matanggal sa isipan ng mga mamamayan at sa Pilipino na ang Barako, pag sinabi mong Barako, Batangas yan, at may history yung kape na yan dito sa Lipa. Nung, correct me Vice, 18th century, nung sole distributor tayo sa Spain, di ba? 16th century, talagang Batangas kaya na naging sikat ang Lipa. 16th century, kaya naging sikat ang Lipa noon dahil sa kape. At yun ang sana ayaw namin matanggal pag pinag-usapan ng Batangas, lalo na ang Lipa. Yun ang tatak Barako. Salamat po. Salamat din. Thank you. Vice, thank you. Hello po, Cesar po from Net25 News po. Opo, I would like to ask po, dun namin po sa sinabi ninyo, since meron na rin po, kumbaga pinapasok nyo na rin po ang visual arts, ini-incorporate nyo po sa mga activities here in Batangas, may balak po ba kayo para mas lalo mapalawig, ma-promote ang coffee industry dito sa Batangas, itong Barako, na i-promote siya through the films and arts? Oh yes, definitely. Siguro later on, given a chance,
That's why even the fest na meron kami, if you notice, Barako ang ipinangalan, di ba? Salamat, Barako ang ipinangalan. So, given a chance, step by step, tignan natin kung even the coffee industry, kaya nating ipagmalaki pa through social media, or maybe even in the movies. Di ba? Pwedeng merong eksena doon sa kapihan, sa planta ng kapihan, or you know, and then kailangan make mention it's Barako Coffee. You know, why not? Step by step, gagawin din namin yan. Kamukha ng advokasya namin ngayon sa Barako Fest. May mga alam po ba kayo na projects na ginagawa ng kasalukuyang o sa LGU po na yung mga kabataan tinuturo yung paano mag-process ng paggawa ng coffee? At the same time, nakasama rin po ba siya sa curriculum ng mga estudyante? Alam ko yung mga field trip. Pag hindi ba kasi huso ang field trip sa mga estudyante, alam ko nung mayor ako, I'll be honest, alam ko kasama yan sa field trip. Dinadala sila kung paano i-process ang kape. Dinadala sa dun so that parang i-educate din yung mga bata dito sa Lipa kung paano at gaano ka-importante ang kape sa Lipa at paano ito pinoprocess, paano ito ginagrind. And then, may place pa tayo dito sa Lipa, if I'm not mistaken. Even yung grinder, meron sila dito yung mula nung ilang century pa na hanggang pa-modern yung pag-grind, yung grinder. Am I saying it right? Yung grinder ng kape, meron dito yung sa Lipa. Makikita mo yung stages nung ano yung itsura ng grinder nung araw, hanggang latest na medyo modern na yung dating. Sana I just hope and I'm looking forward na mas mabigyan pa ng focus. Given a chance, mas mabigyan pa ng focus how important Barako Coffee is in Batangas. Thank you so much po and congratulations dito sa Barako po. Thank you. Ate V, Dominic Rhea po. Yeah, Dominic! I know, kilala kita. Thank you, Ate Yes, V. Dominic. Nakakatandaan talaga to. Ate V, obviously, si Ryan si Ryan Christian is feeling ko mapupunta yan sa musika kasi nakita naman namin sa ilang mga postings sa social media na kumakanta siya and everything. Paano mo kinonvince si mami mo na gusto mong kumanta? Kasi it's a part of show business, music, so showbiz na rin yun. Paano mo siya sinabihan na, mami, gusto kong kumanta, gusto kong... Our family loves music in general, and that's why so I grew up around my dad loving music, my mom loving music, and my cousins. And that's why I'm very excited to be here for the next couple of days in Barako Fest. Like JK is coming here. A lot of performers, a lot of bands, a lot of DJs are coming here. And At magpe-perform ka? No plans. But I can't wait to be a part of the festival and just enjoy, you know. Be a spectator and go around, see all the stalls. Watch the drift shows, the bike shows, the basketball game. That's what I'm really excited for. And yeah, of course, music's a big part of it, and I'm very excited for that too. So, yeah. Okay. Dominic, sa pamilya namin mahilig sa music. Talaga lang walang hilig sa music kay Lucky. Mahilig anak, pero walang hilig yung music sa kanya. At saka sa akin, wala rin hilig ang music. Pero bayad ako. Pag kumakanta ako, bayad ako. Okay? Pero si Ryan, if I may share with you, bata pa tumitono na. And the way I see him, talagang music siya eh. Parang hindi pa nga acting eh. Talagang he loves to sing, gusto niya magkaroon ng banda. Iiba talaga, siya nakafocus talaga sa music. And then someday, we really don't know, I mean, he's still young, kung papasok naman siya sa politics just in case, or as a public servant, unang-unang ituturo ko sa kanya, magtagalog. Second question ko kay Ate V. Ate V, etong sinasabing Barako Fest, kailangan dito ng talino at puso. Yes. Para mapanindigan mo ang buong Barako Fest. Paano po kayo nakumbinsi ni Sir Brian Diamante na supportahan yung proyektong ito ng Mentor? Hindi ko po alam kung ilang years yun si Sir Brian. Paano po kayo kinumbinsi ni Sir Brian? Alam mo, Dominic, to be honest, hindi naman kami kailangan niyang kumbinsihin.
Kasi even before, sabi ko nga, importante na sa amin ang barako, no? It's just dahil din sa talino niya, siya rin yung tumutulong sa amin para mas mailawak pa. Wag just, we're trying to sell coffee, we're trying to, iibalita ang kape, pero kailangan umadjust tayo sa panahon. Nanggagaling kay Brian yon. That's why, if you notice, dumadami na yung activities. Kasi, again, if I may reiterate, we're trying to get the new blood para mas magkaroon sila ng interest. Kasi kung sasabihin mong kape lang, baka doon lang yan sa mga senior citizen. Alam mo, ibig ko sabihin, dahil yan ang talaga nung araw pa. Pero that's why we have to inject other activities just to get the attention of the youth. May car race, di ba? May car exhibit, may food fest, may mga motorcycle, may show, pero through this, through you, my friends in the media, ipinararating namin ang mensahe kung ano talaga ang barako. At ginawa namin yung festival para mapalawak pa, kaya tinawag namin Barako Fest. Pero ang intention nito talaga is Barako is Batangas. Yun. Ayun po, so very supportive talaga sila, ma'am. Actually, the Barako Fest is a project of Team Talino at Puso na si ma'am at saka si Senator Recto po. So kami po ang organizer and yun nga po sinasabi namin, we really have to bring in yung mga ibang activities para mas makilala hindi lang yung kape, kundi yung mga Batanggenyo. Ayan. Dominic, and para po sa inyong lahat, gusto ko lamang sabihin, bakit ang hawak po namin sa Batangas, Talino at Puso? Alam ni Vice Gov ito. Why Talino ang Puso? Kasi in order for you to be effective leader, hindi pwedeng puro puso. There are times you really need to say no. Hindi po pwede lahat yes, na puro puso. Hindi rin naman pwede puso, kailangan gagamit ka rin ng talino. Hindi rin pwede puro talino. Kasi you will not get anything kung puro utak ka lang. Kailangan, kung may utak ka, gagamit ka rin ng puso. And if I'm not mistaken, in order for you to really be effective leader, pagsasamahin mong dalawa. Talino, kasi kailangan din talaga ang utak at kailangan din ang puso. Kaya yan ang aming advokasya ni Secretary Ralph Recto. Talino at puso. Siya yung talino, ako yung puso. Yeah, okay. So good afternoon, ma'am. Welcome, welcome home. Thank you. Gary Pacifico from Hello, Gary. 102.3 FM. Kay Gary, if I may, sa Friends from the Media, si Gary Mayor pa ako, kasama ko na yan. At isa yan sa, pag may mga activities kami, katulong namin siyang bumubuo. At yan ang aming announcer sa ganda ng boses niya. Yeah. Nice to see you again, Gary. Thank you so much. Welcome home, ma'am. Thank you, Gary. Well, first question is for Ryan. So, Sure, do you think advantageous or disadvantage being a son of a famous politician and a famous showbiz personality? And if you want to make your own career, what do you intend to have a direction in showbiz or in politics? So yeah, thanks for the question. I would say, rather than advantageous and disadvantageous, I'd say grateful. Because of my parents, I got to experience a lot of things. I got to meet a lot of people. I got to join them in their work. I got to go around the province, and I would say I'm fortunate as well to have a good education, which I'm very thankful for. Sorry, what's the second question? So, if you intend to make your own name in the industry, do you prefer in politics or in showbiz? Probably the private sector first, first and foremost. But yeah, once in a while, dabbling in music. Like I said, this is probably the third time I'm gonna say this, but I'm very, very excited for the festival ahead. I'll be here tomorrow and on Saturday, just to take part in all the festivities. So we're expecting for you to be with us every day? Yeah. Okay. That's fair. Okay, last question kay mami mo, sa mami mo. Thank you, sir. As a former congresswoman, so being a media practitioner, do you think this is the right time na pakialaman na nila yung economic provision ng ating pong mga congressmen para naman po sinasabi nila allegedly na hindi na daw po napapanahon yung ilang mga provisions sa saligang batas? As a former congresswoman,
Ano po ang inyong position dito? Ako sa akin, pwedeng magkaroon ng some amendments. Sa ngayon kasi, they're trying to say na medyo gustong galawin ng konti yung ating saligang batas, yung ating yung ating konstitusyon. Kasi because of economy, yung ating ekonomiya, just focus on that. But alam natin maraming nakapaloob dyan. And we are not sure at this point in time kung ang talagang purpose lang yan ng konstitusyon na yan ay talagang i-focus lang sa pagpapatibay pa ng ekonomiya ng ating bansa ngayon. Pero the way things are going, ako kasi, kung focus lang tayo doon, sama ko doon. Pero at this point in time, if I may be honest, I am not sure kung yun lang ang gustong galawin eh. So, naka-question mark pa tayo doon. So, which means, tayong mga boboto o makikinig sa issue na yan, pag-aralan natin mabuti. Huwag tayong sugod ng sugod because nakataya ang buhay ng bawat isa sa atin dyan. But, kung talagang mapag-aaralan at later on lalabas na we will just focus on let's say, amendment ng to enhance the economy or to help the economy of our country, sasama ko doon. Pwera lang yung iba. Pero pag-aralan muna natin. Thank you. Thank you, Gary. Hello po. Isa na sa akin. Good afternoon po, Heart of Batangas. Ay, may nanak! Tatanong ko sana kung napanood mo na yung dub ni Vilma Santos at saka John Lloyd. I'm sorry, yung? Dub na pelikula nyo ni John Lloyd. John Lloyd? Yes. In My Life. Dinab kasi yon ng isang siguro grupo na gustong gamitin yung inyong picture and video reaction. I'm sorry but I'm not aware of that. Dub? Yes. I'm sorry. Kasi alam ko, nagkasama kami ni John Lloyd sa In My Life, but I'm sorry, hindi ako masyado familiar sa dub. Dub? Dubbing po yun. D-U-B? Yes. Ano ba yun? Baka please educate me. Kami, pero pinapalitan ng language? Yes, Dinadub. Literally dub. Pero iba yung sinasabi o yun din? Iba po, iba. Iba ang sinasabi. Hindi lip sync. Kasi lip sync is, they're just lip sync pero boses namin. This one, they're putting other words into our mouth. Yes, ma'am. It's about the paying of card. Oh. And tungkol dun sa... may inaanak, thank you. Naisip ko yun sa iyo, pero hindi mo yata mapanood. I'm sorry. Hindi ko na. Alam nyo, hindi ako familiar, pero kung maganda yung sinasabi, okay. Pero kung hindi, o baka they might be promoting something that hindi kami aware, I don't think that's right. I don't think that's right. Katuwaan lang siguro. Basta't walang sasabihin masama. Or walang binebenta na produkto, or wag lang ganon. Kasi may mga ahensyang umahawak sa amin, pwede kaming magkakaso doon na breach of contract. Kasi gamit ang mukha namin. Pero so, I will check on that. First time, parang hindi ko pa nakita. First time I've heard of it. Thank you, my inaanak. Thank you. Pwede po ba magtanong pa ng isa para bukas? Oh, yeah. Bukas ko sana itatanong kasi Okay. wala ang ating sekretary. Bukas, nandiyan na siya. Ngayon ko na po itatanong, baka po alam nyo. We are puzzled here in 6th District of Batangas na nabakante yung Congress seat. May idea po kayo kung sino ang magiging caretaker? The way things are going, I'm coordinating with my Chief of Staff, Attorney Joel Monte Alto. Hindi, kasi sa ngayon kasi, sa alam ko lang, sa alam ko, wala pa silang pinag-uusapang papalit. But the one who will decide on that is none other than Speaker Romualdez. Siyang magdidesisyon yan kung, siyang caretaker ng si Speaker Romualdez. Pero ngayon, attorney, wala pang kapalit eh. So, wala pa rin. So, kami pa rin ang
ang nag-aalaga ng 6th District. Maraming So, salamat. don't worry, hindi natin pababayaan ang 6th District. Thank you po. Kung kailangan pumunta ako sa Congress, pupunta ako. Ate B. Roldan Castro from Abante. Roldan, good to see you, Roldan. Hello, Ate B. Ano, isisingit ko na lang, anong plano niyo sa Holy Week? Oh, definitely, I guess all of us, every time may Holy Week tayo, it's more of family bonding. Palagay ko dito lang din kami sa Batangas. Dito kami mag-Holy Week. Either here in Lipa or maybe yung lugar namin sa Nasugbu. Pero dito kami sa Batangas mag-Holy Week. Family rin, family bonding. And of course, prayers. Kasi ano to but alam natin ang Batangas, prayerful ang mga tao dito. Arch of Diocese, yung Lipa, we have the famous landmark ng Carmel. So, masyadong religious ang mga Lipeños. So, perfect yung Holy Week talaga to spend it here in Lipa, in Batangas. Okay po. Saka yung mga artista o taga-showbiz na susuporta sa Barako Festival, sino-sino po sila? Nako, you know better. Marami. I think marami. Alam nyo, kinatutuwa ko pong ibalita sa inyong lahat. Tayo, lalo na sa inyo, Roldan, tayo magkaka-batch. Tayo, Pilarski. Yan, sila Dominic. Alam niyo ba na ang Batangas, ang dami-dami ng mga tiga-showbiz ang nakatira sa Batangas? Halos yung mga sikat na artista nandito na sa Batangas. May mga beach house, may lote, may farm. Andito sila. Kaya soon, pwede nating celebrity province Di ba? Celebrity province of Batangas kasi andito na sila, dito rin sila nagbabakasyon. Kasi ang advantage lang po ngayon ng Batangas, how will I say this? Ang Manila kasi, congested na. Congested na. Kaya ang pinaka-the best lang na lugar na so convenient and very accessible, dito sa South talaga, ang una mong dadatnan talaga Batangas. Kaya even sa ekonomiya natin, yung mga, let's say, gustong mag-business, masyado ng congested sa Manila, papunta na lahat yan sa mga probinsya. At pag pumunta na yan sa South, wala kang unang dadatnan kundi ang Batangas. And ang Batangas, very willing and able to accept them. More investors coming in, more job opportunities for the Batanggenyos. Ate B, isang singit na ng last. Reaction mo na yung award season na labanan daw kayo ng Sharon, Vilma, Nora, and Maricel Soriano. Anong reaction mo dyan? You know, they're all my friends. Siguro nung nakita nyo naman nung manalo ko sa When I Met You in Tokyo, miski ako napaiyak. Kasi I wasn't expecting that. Dahil uulitin ko lang sa inyo, nung ginawa namin ni Mr. Christopher De Leon, yung When I Met You in Tokyo, hindi namin inisip maging Best Actor or Best Actress. Ang inisip natin, 10 pelikula ang sasali. Sana let's just make the most of it. Dahil ang gusto lang namin, sana itong festival na ito, mapabalik, 49th, mapabalik natin ang mga tao sa sinihan. Na-miss namin yung blockbuster nung araw na pag pumipila parang ahas ang tao. Na-miss natin yun for a long, long time. So yun ang adikain namin na sana, hindi naman When I Met You in Tokyo lang, sa 10 pelikula, mapabalik namin yung talagang passion ng tao to go back to the theaters and because it's going to be very, very good for the industry. Tapos, nanalo akong Best Actress. I mean, and I would like to thank, you know why? I have 2 directors, no? Si Direk Romel and Direk Rado. But it was Christopher De Leon, my associate director, and I asked for him to direct me in mga most crucial scenes. Sa mga crucial scenes ko na sinabi naman nila, may nasaktan ba? Wala. Na sinabi naman nila, modesty aside, yung mga scenes ko raw na nagustuhan nila, si Boyet ang nag-direct sa akin noon. That's why I'm very, very thankful kay Yetbo. I call him Yetbo. Kaya yung trophy ko, ang kalahati doon bukod sa pamilya ko, si Mr. Christopher De Leon. And then, what happened was, sinuwerte rin tayo sa Metro International Film Festival. So,
I thank God for that. It's a blessing. It's a big, big bonus. Ngayon sa mga darating na award-giving bodies, Sharon is a friend, Maria is a friend. Kung sino man ang mga mananalo, well-deserved. Kahit hindi ako, it can be Sharon, it can be Maria, o kung sino man ang manonominate, all of us delivered well sa mga pelikulang nagawa namin for 2023. So, anybody pwedeng manalo and well-deserved. Okay, thank you, Ate B. Thank you, ha. Good to see you again, Roldan. Last question po, Reggie Bonoan po. TV. Reggie, ba't hindi kita nakilala? Bigla ka nakasombrero, Reggie. My God. Reggie, thank you. She's a long-time friend. Hindi kita nakilala sa sombrero mo, Reggie. Ikaw pala yan. Sanay akong nakaganyan ka. Reggie, thank you. Thank you mula sa amin. Thank you. Sa itong year na to is 50th MMM. Yes. May entry po ba kayo? Wala siya. Okay, may isang nagsabi na may ino-offer, gusto niya isasali sa golden anniversary ng MMFF, but nothing is final. So I cannot commit. Pero may nagsabi na isasali natin sa 2024 Golden Metro Manila Film Festival, pero no commitment yet. Thank you. Reggie, thank you. Thank you very much sa tulong mo. Reggie, thank you. So, thank you very